Alright, good morning sa inyong lahat mga kapatid mula kay Kabayan News PH. Kapakapasok lang. Nagkatotoo na, Romualdez hindi makapaniwala sa nangyari. No? Former President Rodrigo Roa Duterte binasag na ang katahimikan. Yan ang ating panonoorin at bibigyan ng reaksyon, komentaryo mga kapatid sa araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng mga kasama natin. Huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Kabayan News PH at syempre dito rin sa ating YouTube channel mga tol. So huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga kapatid. Mga kabayan, ibinunyag ng isang abogado at dating spokesperson ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Atty. Trixie Angeles na hindi lang issue kay Ka Eric at Badoy ang concern ng mga general sa Kamara, kaya sila gumawa ng isang manifesto. Sabi ni Angeles, nakalahad sa sulat ng mga retiradong general na kapansin-pansin na at lalong lumalala ang pang-aabuso na mga congressman partikular sa kanilang mga iniimbitahang resource person kung saan ay tila napipressure at tinatakot sila para pigain at sagutin ang kanilang mga tanong, bagay na lumalabag na ito sa karapatang pantao. Nung nagsulat ang mga PMA alumni ng kanilang manifesto, hindi lang po isa ang ni-request nila. They requested also yung pagbabalik o pagsoli ng integrity ng Kongreso. Ibig sabihin ay may respeto sa taong bayan, hindi yung ganyan. At saka parang kitang-kita naman masyado yung kanilang pagmamalabis. Ilang taon na nating napapansin yan. Ilang taon na natin silang pinupuna tungkol dito, gayon pa man, tila hindi nila tayo naririnig. Matatandaan din na nagpasalamat si Vice President Inday Sara Duterte sa mga PMA alumni dahil napansin nila at agad na inaksyonan ang tila paghahari-harian ng Kongreso kung saan ay may mga nagsasabing para silang Diyos at napaka makapangyarihan, bagay na inihalal sila ng taong bayan para maglingkod at tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino. Mukhang lahat to, idol ata nila lahat si Tulfo, no? Lahat ano na eh, matatapang na lahat eh, no? Ilang taon na daw nila itong pinupuna, sabing ganun ni Atty. Trixie. Well, nabanggit lang natin, nothing against with Senator Tulfo mga tol. Kasi yung ganung pamamaraan kasi kay Tulfo natin unang-unang nakita yun eh. 'Di ba? Yung mga ganung talagang agresibo, 'di ba? Yung tipong ano talaga no, pag kumukumpronta. Ngayon parang mga ganun na rin yung mga congressman ngayon, mga tol eh, no? No, so tuloy natin. Mahalaga yung sinasabi ng ating Vice Presidente dito. Pasalamat daw sa lahat ng tumulong, sa lahat ng nagsalita laban dito sa sitwasyon na ito. Pasalamat dun sa mga PMAers. Bakit mahalaga na ginawa ni Vice Inday ito? Kasi dahan-dahan niya, ina-acknowledge niya na ang ganitong pagsama-sama, pagtulong-tulong, we can effect change. Kahit malakas ang puwersa ng kalaban, kahit mayaman, kahit nakapwesto, huwag tayong mawawalan ng pag-asa kasi kaya natin. Samantala, naglabas na rin sa wakas ng pahayag si dating Pangulong Duterte kaugnay sa controversial na kinasasangkutan ng Kamara. Matatandaan na sinabi ni Pangulong Duterte sa Kongreso na bantayan ninyo ang mga sundalo dahil nagmamatsyag lang yan. Pero heto, tila nagkakatotoo na nga ang sinabi ng dating Pangulo. Na hindi tama yung ginagawa ninyo. Ibig sabihin natakot sila. Kasi the military it had to take the military to correct. By and large, the military should not be tinkering in our processes, either political, civil, or... Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Magsisilbing leksyon kaya ito sa mga kongresista na tila umaabuso na sa kapangyarihan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Hindi naman siguro lahat ng congressman, no? Napakarami ng mga yan eh. Siguro yung iilan lang mga tol, no, na kapag nauupo sila doon at meron sila mga kinakausap sa mga hearing nila, eh nagiging iba talaga yung dating, no? Parang para silang korte, no? Buti nga yung judge tahimik lang at nakikinig at nagtitimbang ng mga ebidensya. Sila kakaiba, no? Sabi ko nga kanina parang malatulfo sila eh, di ba? Na hindi natin inaano si Senator Tulfo. In fact, gusto natin siya mga tol. Gusto natin yung pamamaraan niya. Kaso itong mga to mukha na impluwensyahan eh, no?
hindi rin naman bagay sa kanila, di ba? So yun nga, no, dahil nga sa kanilang pagmamalabis daw, pagmamalabis daw umano ng kanilang mga kapangyarihan ay napupunan na sila ng ating mga pati yung mga retired, no, na military, napapansin na. Siyempre kahit mga retired yung mga yan, 'di ba? Ang laki pa rin ng impluwensya ng mga yan pag nagsalita na yan mga yan, 'di ba? At kinikilala yung kapangyarihan nila at kinikilala yung kakayanan nila na ni dating President Duterte, mga tol. Kaya to binibigyan na sila ng warning, magbago na kayo, kung hindi yan ang yayari talaga sa inyong lahat. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nung nagsulat ang mga PMA alumni ng kanilang manifesto, hindi lang po isa ang ni-request nila. They requested also, yan, no, tignan mo to, yung pagbabalik o pagsoli ng integrity ng Kongreso. Ibig sabihin, kailangan ang pag-handle nila ng hearings, halimbawa in aid of legislation, ay may respeto sa taong bayan, hindi yung ganyan. At saka parang kitang-kita naman masyado yung kanilang pagmamalabis, kumbaga, o yung ano yung mga turo-turong ganyan ng mga congressman. Ito, kausap niya rito si Ka Erica. Napakinggan naman natin kanina yung sinasabi ni Attorney Trixie. Tingnan lang natin yung reaction nitong congressman na to. Yung kanilang pagmamalabis, kumbaga, o yung impression ng pagmamalabis. Bukod pa dito, yun nga, yung reactions nila sa kanilang mga resource persons, ilang taon na nating napapansin yan. Ilang taon na natin silang pinupuna tungkol dito, gayon pa man, tila hindi nila tayo naririnig. Tila hindi nila tayo pinapansin, and they do it simply because they can. They are in power. Ngayon, kapansin-pansin, as we mentioned last night, ang isang kongresista na nagpa-interview pero hindi naman nag-aral. Bukod pa dito, paulit-ulit niyang sinasabing may violations yung isang istasyon na gusto nilang tanggalan ng prangkisa. Pero hindi niya masabi kung ano yung violations niya at inamin niya na maghihiring pa. So anong ibig sabihin nun? May finding na siya, pero wala pa yung hearing. So how do we expect na magiging fair yung hearing? Paano natin i-expect na magiging maayos sila pagdating dito sa sa paglilitis nila doon sa prangkisa ng SMNI? Naglabas ng pahayag ng pahayag ang ating Vice Presidente ng pasasalamat sa lahat ng tao na tumulong para ma-release si Ka Eric at saka si Doc Lorraine. Now, mahalaga yung sinasabi ng ating Vice Presidente dito. Pasalamat daw sa lahat ng tumulong, sa lahat ng nagsalita laban dito sa sitwasyon na ito. Pasalamat dun sa mga PMAers, pasalamat dun sa mga tumulong sa kaso, and so on. Bakit mahalaga na ginawa ni Vice Inday ito? Kasi dahan-dahan niya, ina-acknowledge niya na ang ganitong pagsama-sama, pagtulong-tulong, we can effect change. Kahit malakas ang puwersa ng kalaban, kahit mayaman, kahit nakapwesto, huwag tayong mawawalan ng pag-asa kasi kaya natin. Basta sama-sama. Di ba yun yung that was the campaign thing, di ba? Ang sabi ni Inday, basta tayo'y magkasama. Unfortunately, yung ibang mga dati nating kasama, iniwan na tayo. Gayon pa man, the message is clear. We hang together or we will not make change. So, salamat. Kaya nakita niya yung wording ni Inday, lahat pinasalamatan niya. Hindi niya sinasabi na isang grupo lang ang may epekto. Ang sinasabi niya, lahat tayo. Lahat. Pati tayong mga hampas lupa. Alam mo naman, pati tayong mga hampas lupa, dahil nagsalita tayo, dahil ipinahayag natin yung na napansin natin na ganito,
na tila dahas ang ginagamit, tila opresyon na ito, tila pinatatahimik tayo at hindi naman tayo bulag dun sa ibang mga pangyayari katulad ng pagkakaso ng mga ibang vlogger, katulad ng isa-isa nang nadidismiss yung mga kaso ng Rappler, ni Laila De Lima and so on. Nagagawa ito dahil mayroong mga tao na nasa poder, na nakaupo, na may power, na tumutulong sa kanila. Pero kayang tablahin ang power ng mga nakaupo. Kaya tablahin ng masa, tayo yan, if several groups come together, if we all come together for one single purpose. Salamat dun sa mga PMA alumni na walang takot na isinulat, naglagda talaga sa manifesto na sila po ay tutol di sa ganitong pangyayari at nagdidemand ng mas maayos na response o mas maayos na pamamalakad dun sa mga kongresista natin. My job. No, mga tol, no, kung napapansin ninyo, hindi naman talaga as in inaano sila ng mga PMAers, no. Hinahanapan lang sila na mas maayos. Sabi nga gano'n ni Trixie kasi parang namimihasa na rin yung ibang mga kongresista natin na parang hindi mga congressman no. kung titignan mo nga mga barangay captain ng putek. No, well, respeto naman mga tol sa kanila, no. Nasa posisyon sila, hinihalal sila diyan ng taong bayan, mga tol. Pero yun nga napapansin, marami nang nakakapuna sa kanila na tila baga sobrang makapangyarihan sila kung umasta, mga tol, di ba? At sabi nga gano'n nung panahon ni Duterte, sinusupil daw yung malayang pamamahayag, di ba? So kung panonoorin nyo naman yung naging hearing na yan, di ba? Kayo na rin mismo makakapagsabi sa sarili ninyo kung tama ba o mali yung naging asta ng ating mga kongresista dyan, mga tol, no? Well, anyway, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, mga kapatid. Ako nga pala si Shobal D. Peace out!